Ayan, mega love shout out everyone at welcome back for another video, another live streaming na naman tayo dito sa pinakaabangan at hot na Bengador, mga kababayan, na patuloy umuusbong sa social media, especially dito sa YouTube channel natin, no? Sa Bengador po, mga kababayan ko. So nagbabalik muli ang inyong lingkod once again, Birador Piqua at your service. We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. Ayan. So eto nga ang init-init na tinatalakay ngayon, mga kababayan. Dito po sa social media, okay? Iba't iba po ang kuro-kuro ng taong bayan, iba't iba ang saloobin, no, ng taong bayan, mapa-DDS, mapa-BBM, Pinklawan, Dilawan, di ba? Kanya-kanyang bersyon, mga kababayan. Okay? Ano po yan, mga kababayan? Ang una natin pag-uusapan, of course, ito pong pagkamatay ni dati pong USEC, okay, ng DPWH, si Kapre po, ayan, si Madam, okay, salute, ayan. Yung nagsiwalat po ng 51 billion, no, na pondo di umano na ibinigay po kay Pulong Duterte, na inimbestigahan naman at kine-question ng Kamara noon at especially ni Senator Lacson, di ba? Kine-question po yan. So ito nga, mga kababayan, bago ang lahat, no, binabati ko muna kayo na magandang hapon. Ayan, magandang hapon po sa lahat po ng ating manonood. Magmula Luzon, Visayas, Mindanao, Estados Unidos at saan man kayong sulok ng mundo naroon, maging sa Europa. Ayan, shout out po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa walang kapantay at patuloy na rumaratsyadang Bengador. Ayan. So ayun, mga kababayan, umpisa na agad natin dahil kapapasok lamang po na balita. Ito pong Remulla po, itong nagsabi po sa DILG, no, nagpatawag po ng press con para po dito sa di manoy foul play or pagkakaroon ng malalim na investigasyon hinggil dito sa pagkamatay ng dating USEC ng DPWH, di ba? Yan. Ito yung lagi natin sinasabi, mga kababayan. Lagi po tayong babatay sa mga lumalabas na balita para po tayo ay hindi nagiging fake news. Hindi po kagaya ng mga DDS na pinagdidiinan nila na ang fake news na nilalabas nila ay di umano ay sinadya daw ng ating mahal na Pangulo ng gobyernong ito, no, na mamatay itong sino ba naman ang siraulo or tarantado minuminuto ang gagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen, 'di ba? Kung hindi, 'di ba, yung mga utak lang nila ang naglalaro. Yung mga utak kasi ng mga DDS tuyot na tuyot sa fentanyl, mga kababayan. 'Di ba? Habi na naman ng mga DDS diyan, yabang mo, Birador Piqua. Wala kayong magagawa, totoo at real talk ang sinasabi ko, kagaya ng inyong amo na tuyot na ang utak, no, na nasa dahig. Tuyot na utak, tuyot pa ang katawan. 'Di ba? Kumbaga sa madaling maabot. Okay? So eto po, pakinggan mo natin yung kakapasok lamang na balita dito po sa Camp Crame, Quezon City, mga kababayan. Ito po itunghayan natin ito, no? At meron pong rito, isiniwalat itong si DILG Secretary Remulla dito po sa nangyari or sa di umano'y pagpapatiwakal ni dating USEC ng DPWH. Okay, ito na. Let's play. Lamang po kung loud and clear tayo para hindi po tayo malintana. Kung loud and clear sa inyo, okay? USEC of the DPWH asked to be dropped off by her driver along Camp 5 in Cannon Road. The driver followed instructions and left her there. Later at 5 o'clock, he went back to the hotel looking if she went back by herself. Not finding her, he reported the matter to the police. Upon reporting, at around 8 p.m., her body was found in the bottom of a ravine, approximately 20 to 23 meters high. Was her from the point from the height from the direct
vertical descent. Ang That she was taas, no? She was found unconscious and unresponsive and was declared dead on arrival when she arrived in the hospital. So We'd like boy, to reiterate, unconscious number eh. one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to eh, diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga. Correct. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Correct. This isn't just any chat. It's click Malinaw na chat. malinaw naman Sure, yan, you mga can tag your kababayan. team, ask Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Correct. Kung ano man mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para Correct. maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Yan. Kaya sa lahat Ganyan naman ng dapat, di ba? mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system. To the Filipino people, we assure you that no one is sacred, that death or whatever act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin, ibabalik sa taong Pilipino ang lahat na ninakaw. Balikan ko na rin yung punto Yan, kanina. dito Tungkol mo kay Yusek lang. Cabral. Okay. So, ito mga kababayan, malinaw. At sinabi po, no, ni secretary na may mananagot pa rin. Hindi po titigil ang ating administrasyon, which is dapat naman talaga, 'di ba? Dahil yan ang panawagan ng taong bayan. May managot at dapat managot. 'Di ba? Kasi kung tuusin mga kababayan, etong issue na ito, sa flood control issue na ito, matagal na 'to eh. Oh, way back before pa. Meron ng mga ganitong klase ng mga anomalya dito sa gobyerno, okay? Ang problema lang noon, mga kababayan, walang tumayo na presidente. Natatangi lamang po si Pangulong Bongbong Marcos ang organisa ng mga ganitong klase ng investigasyon at nabulabog ng malalaking sindikato. Punta naman tayo doon sa foul play na tinatawag. Bakit po naisipan ng DILG or ng Camp Crame, no, na ipa-DNA at via autopsy itong katawan na ito ni dating Yusek Cabral? Dahil bakit po? Dahil kailangan talaga yan para hindi mahokus-pokus. 'Di ba? Sila na mismo nagsabi, baka mamaya budol-budol ito eh. Baka gusto na lamang tumakas doon sa pagkakasala. Hindi naman nila sinasabi na hindi yon si Yusek Cabral, 'di ba? Ang sinasabi lang nila, gusto lamang nilang iklaro, 'di ba, sa sambayan ng Pilipino na meron talaga na Yusek Cabral, dating Yusek, no, ng DPWH na nagpatiwakal, 'di ba? Kaya po importante yung mga ganitong balita, lagi natin sinasabi na ito po ang ating tangkilikin. Huwag po tayo tumangkilik doon sa mga DDS na kanya-kanya ng argumento, 'di ba? Kanya-kanya ng mga posisyon kung ano ang sa tingin nilang pangyayari, 'di ba? Okay lang yung magbigay ka ng opinion, pero let's go with the facts, 'di ba? Tama naman 'di ba? Let's go with the basic first. Okay? Huwag muna tayo mag-conclusion basta-basta na kesyo ito ay pakulo ng administrasyong Bongbong Marcos. Yun yung pinapalabas ng mga DDS eh. Ito daw ay para raw maligtas. Sinadya raw nila na kunwari patay dahil wala naman daw bangkay, 'di ba? Ito yung mga mga kababayan, ito yung mga sinasabi natin na ang mga DDS ay magpapakalat yan. Mahilig yan sa mind game. Mahilig po yan sa tinatawag na pag-mind gaming sa mga kababayan natin Pilipino. Okay? Para po pag na-mind game nila ang sambayan ng Pilipino, iisipin ng sambayan na ay oo nga, pakulo lang ito ng Pangulong Bongbong Marcos, pinaglololoko tayo nito. Ganon yung gusto nilang sumagi sa isip ng sambayan ng Pilipino. Which is mali po yon mga kababayan. Ito mismo, no, si Secretary, nagsabi mismo, si Secretary Remulla na iimbestigahan at dadaan po sa autopsy, 'di ba? Tuloy natin.
Na-secure na po ba yung mga belongings niya, mga cellphone niya? Yes, ano doon na. The cell phone will be analyzed later. We're asking it from the family kasi kinuha nila. So we're gonna ask it later. We're also gonna have to ask access to the computer, computers or laptops of Yusek Cabral. But that will have to be subject to a subpoena by the Sandigan Bayan or by the Ombudsman or the NBI in their investigation. So after na-retrieve po ng remains, naibigay po sa pamilya yung mga... Parang ganun nangyari. Tama po ba yung protocol na It was a crime scene. So there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. And we are now going to mandate an autopsy and a DNA test para sigurado talagang ang manner of death kung may foul play o wala. But from initial reports, walang foul play. Ayan na. na-establish na po kaya sino yung... Katunayan po, wala na foul play. Yan po, sinabi na ha. Hindi po, fake news yan. Nanggaling mismo yan sa DILG, kay Secretary Remulla, na wala pong foul play. Hindi kagaya ng pinapalabas ng mga dutae or mga DDS vlogger na di umano ay may foul play at tinulak daw di umano. Hindi pa po tapos ang investigasyon. Huwag muna tayong magkalkula ng mga bagay-bagay na hindi na tayo sigurado at ibabalita natin, i-content natin. Kayo lamang po ang mapapaya mga DDS, di ba? O kasi ang pinapalaganap nila ngayon, no, pinatay daw ng administrasyon si dating Yusek Cabral. O, tama ba 'yon mga kababayan ko? Kahit tatanungin ko, tama ba 'yon? 'Di ba? Kasi nasasapul sila dito sa sistema ng ating mahal na Pangulo dahil nakukulong na po unti-unti nang nawawash out itong mga sindikato ng mga Duterte, mga kababayan. At mabubuksan na yung bank accounts ni Sara Duterte. Mamaya tatalakayin natin yan sa susunod. Mamaya-maya. 'Di ba? Dahil itong na ito, mga kababayan, kaya natin hina-highlights itong sinasabi ni Secretary Remulla. Dahil bakit po? Dahil lumalaganap na yung fake news. Natulog lang ako kagabi. Paggising ko, laganap sa Facebook, no? Ang mga thumbnail, ang mga title. Bongbong Marcos, pinapatay si Yusek, ganun. Yusek Cabral. Yan po ang pinapakalat ng mga DD shits. Ng mga farm troll po ng mga Duterte. Di ba? Desperado na sila kasi nakukulong na yung mga district engineer, yung mga galamay, dahil papunta na sa ulo Di ba? Papunta na dun sa pinakang ugat, mga kababayan ko. Dahil kung matatandaan natin, mga kababayan, si Digong po ang unang naglabas ng sinasabi na flood control at ghost project. Pero ang totoo po, wala pong kinasuhan. Wala pong nakasuhan. Diba? Tinolerate niya, meaning to say, tinolerate niya na maghari itong mga ganitong klase ng sindikato at sabuatan. Napatuloy naman sa kasalukuyan na sinusugpo at pinaingay ng ating mahal na Pangulo. At ang mga sindikatong ito ay nagkakanya-kanya na para para iligtas ang kanilang mga sarili sa kahihiyan. Diba? Diba Martin? Diba Martin Romualdez? Baka naman magsalita ka. Diba? Kasi yung mga pera po ng taong bayan ang usapin dito, hindi naman pera nila Diba? Tandaan po natin, hindi nila pera yan. Yung pinangkakain nila, yung pinangtutor nila papuntang Europa, Estados Unidos, yan po ay kaban ng bayan. Malinaw na malinaw. Kaya nga po, habang busy ang ating mahal na Pangulo at ang ating DILG at ang PNP at ang NBI sa pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control na ito at ng POGO, itong mga sangkot ay kanya-kanyang taguan na. Kanya-kanyang safetyhan na mga kababayan. Diba? At dito kasi nakikita natin na talagang guilty sila Di ba? Hindi real talk Pinapakita nila parang guilty sila Bakit nyo kailangan magtago? Bakit kailangan meron kayong sakit? Bakit kailangan, di ba? Meron kayong karamdaman na pagka kayo ay naiimbestigan, bigla kayong nagkakasakit? Ito yung masakit na katotohanan, mga kababayan, dito sa mga politikong ito. No? Pagka sila nagnanakaw sa kaban natin, sa kaban ng bayan, aba, ang lalakas. Walang karamdaman. Pero pag naimbestigahan na at natutukan ng investigasyon, aba, himala. Diba? Biglang nagkasakit. Tuloy natin. Huling kausap niya bago nangyari? Wala.
it seemed parang iniwan lang siya ng driver. Oh. Tahimik daw, iniwan ng driver, bumaba ng kotse, parang mag-i-inspect lang daw siya. Parang normal sa kanila yan eh. Tapos pinalis na siya. Tapos nakita na lang siya sa ilalim sa bangin. Mga 8 o'clock p.m. Sa pagkakaalam niyo, Sec, si Yusek Cabral, gaano ba kalaking personalidad dito sa issue na ito? Kasama, Ito, wait lang. Ito, may babasahin tayo. Dapat kasuhan yung mga caption ng ganon. Ako, Ma'am Rosario, dagasdas. Ako, personally, akong tatanungin niyo ako, dapat lamang po. Oo, dapat lamang po. Kaya tayo, nananawagan tayo sa NBI, no, especially sa Meta, na matukoy itong mga taong ito na nagka-caption ng laban sa ating mahal na Pangulo, na naglalabas ng mga fake news, na nagsasabing may pakulo daw ang ating mahal na Pangulo, na meron daw pagpatay di umano na ginawa ang ating mahal na Pangulo, pinatahimik daw si dating Yusek Cabral para raw maligtas ang gobyerno. Kaya yun yung sinasabi nila. Okay? Agree ako dyan, madam. Sana marinig tayo ng ating mga kaibigan, mga ating sa ligang batas, no? Or nagpapatupad ng batas diyan sa NBI, PNP, especially sa DILG, di ba? Okay, tuloy natin to. siya sa aking Baba to pagkakaalam. Kasama siya ni Kasi kanina lang Yusek to, mga 2 Bernardo, hours ago. as the principal architects of the flood control scam. Ako may ads pa. This is Silang dalawa yan. Okay. Karen De Guzman of ABS-CBN. Good morning po. Sec, sabi po base po doon sa statement po nung driver, iniwan niya po yon si Yusek Cabral doon kahit pinapaalis na po sila ng mga pulis dahil nga po nasita na sila nung una. Sa tingin niyo po ba accurate itong statement ng ating driver or siya mismo ay pwede po maging suspect or person of Correct. interest Yun. dito po sa kaso po ni Yusek? Until after the autopsy and after all the witnesses, everyone is considered a suspect na kasama niya beforehand. Oo. So you'll have the full report in maybe 24 hours after everything is done. Tama. Meron na po ba tayo nakalap na CCTV kung binalikan man po siya ng driver doon sa Wala may hotel? At that point of Cannon Road, wala na mga CCTV yan eh. Diyan yung lagi yung nagla-landslide. However, the family positively identified her already. But we cannot rely on that alone. Kasi, again, baka may budol play dito eh. Maninigurado pa tayo. Kumbaga, Sec, yung pumunta sa hotel, baka yung hotel po kaya may nakalap na po ba tayong CCTV doon? That's part of the investigation. Umalis naman sila sabay eh. Umalis sila sabay ng driver. Tapos, wala naman kasama si Miss Cabral. As of last report, walang kasama doon sa hotel. Tapos, umuwi na siya. Baka ano iniisip niyo Wala siya kasama ron. Wala siya kasama. Apo, ano pong ginagawa niya doon, sir? We don't know. Hindi namin alam. Taga-QC po siya eh. Taga-QC siya. Hindi ko alam. We have no idea. Pero Kasi Sec, resigned na siya. Remember, resigned na siya so she doesn't have to time in and time out with us anymore. sa tingin niyo po may kinalaman po ito sa pagkakasangkot niya sa flood control? I would assume na she was undergoing severe stress sa nangyayari dito. But that's Oo. only an assumption. I cannot talk in behalf of what her mental state was. Miss Marlene Padiernos, Teleradio. Yan. Ito mga kababayan, isa sa mga rin talaga, kine-question po ng taong bayan so far, yung di umano nga ay baka may kinalaman ito sa pagkakadawit sa flood control. Diba? Dahil alam naman talaga mga kababayan, malawak talaga ang ng flood control. Yung sinusugpo ng ating mahal na Pangulo dito sa control ay hindi po biro signaryo ito. Ito po ay tamak na way before pa sa nagdadaang administrasyon. Natahimik silang nagnanakaw. Di ba? Kaya ito ay wag rin natin isang tabi itong conclusion na baka merong kinalaman ito sa kausap niya, di umano. Kasi meron daw meeting meron daw meeting, ayon yan sa driver. Mamaya, pupuntahan natin yung interview doon sa driver. Okay? So dito, ito lang yung statement ng ating secretary sa DILG. Okay? Sir, clarification, sir. Yung cellphone at gadgets, sir, nasa custody na po ng pulisya for... Hindi, wala. Nasa custody ng family. Nasa family po. Nasa family pa, pero di-request na namin na makuha. Okay. Tapos, sir, nabanggit po ninyo kanina, nagkaroon ng lapses sa part po ng investigators. Can you elaborate po, sir? Well, any death of that nature is considered a crime scene. So there must be extensive investigation first before any and all information is released. However, tinurn over kagad sa pamilya yung katawan. There is a mandatory holding period na para makita ang lahat, and there were lapses in that.
sa nangyari. Thank you po. Okay. Mon Gualvez of TV5. Say goodbye to your reading glasses, Dami computer agsa. glasses, and even your Ora. sunglasses. Introducing the revolution. Sir, good morning. Clarification lang din. Yung victim identification, hindi pa ba enough po yun with the family? Hindi. Baka budol play di ba? Oo. Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagte-fake ng death certificate So naninigurado lang kami na siya talaga yan. Are there any statements ako from the driver kung bakit sila nagpunta sa Cannon Road specifically Wala. on that area? Sabi niya lang, bumaba siya nung nagpababa sa kotse, iwan mo muna ako dito. And then, ayun, nawala na siya. Sir, baka may mga initial investigation na rin kung prior this day or yesterday, meron ba mga natanggap na threats si Yusek Cabral, former Wala naman. Yusek? There are no indications of such. Possible Wala yun. rin sinabing pamilya. Oo, Unfortunate makikita event yun sa because she ano, was a mga key kababayan. witness who supposedly Cellphone. knows all the proponents of anomalous projects in the past 3 years. So sir, how can we ensure na lahat ng iba pang possible witness in this flood control scandal are encouraged to go to authorities, divulge what they know, and rather than avoid the investigation through whatever means possible? Like, are we also tracking the possibility of them being threatened by bigger fishes po? Of course, that's all supposition. But what we are doing is that no matter what you do, the law will go after you. So in life or in death, the wheels of justice will turn. So kahit anong gawin nila, tumakas sila, hahabulin pa rin sila. Yun. Okay. Di ba? Okay. Ito yung ito yung maganda dito sa administrasyon na ito, mga kababayan. Dahil bakit po? Dahil sabi nga kasi Pangulo, hindi porke resign ka, hindi porke ano nangyari sa iyo, ano ka na, 'di ba? Exempted ka na sa investigation o sa anomalyang kinasasangkutan mo. Hindi po ganoon 'yon. Uusod at gugulong ang investigasyon dahil karapatan ng bawat Pilipino na malaman po ang kabuuan at kung sino ang mga sangkot at kung sino ang mga mastermind at nag-umpisa ng mga ganitong kalakaran na sabuatan ng sindikato sa loob at labas ng mga iba't ibang ahensya. Di ba? Diyan po natin makikita, mga kababayan, yung sinasabing political will ng administrasyon na ito. Dahil ang administrasyon lang na ito, for the first time ever in the history, mga kababayan, na mayroong isang presidente ng Pilipinas na tumayo para sugpuin, labanan ang malalaki. Kasi sigurado, mga kababayan, itong mga sindikatong ito, pagbaba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sigurado ito, gaganti itong mga ito. Guaranteed na po yan, mga kababayan. Kasi bakit po? Dahil sa laki ng sindikato na binuwag ng ating mahal na Pangulo at binulabog. Diba? Nabulabog. Ultimo, mga nipo babies na dadamay na. Mga anak nila, kamag-anak nila, iba't ibang sangay ng pamilya nila, nadadamay na, nauugnay sa mga ganitong klase ng anomalya. Dahil po yan sa pagsisiyasat ng administrasyon na ito. No, sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo. Kaya always ko po sinasabi, always namin sinasabi dito sa Bengador, mga kabayan, na kami ay sa Pangulo. Kami po ay nakapanig sa tama lamang. Dahil nakikita namin na tama ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo at tama po ang kanyang ginagawang sistema dito po sa mga iba't ibang sangay, no, ng gobyerno. Okay? Mga ahensya ng gobyerno, di ba? Which is dapat dati pa Pero hindi kaya banggain ng mga sindikato. O natatanging ang ating mahal na Pangulo lamang po ang nagbigay ng pahintulot sa taong bayan na ma-recognize na may mga ganitong klase pa lang ng issue noon pa. Diba? Kaya po real talk, no, mga kababayan, itong darating na 2028 election, gagawin nila ang lahat. Magsasama-sama itong mga sindikatong ito para palunin yung kabuuan nila. Maniwala kayo. Naniniwala ako, no, na pag lahat ng mga itong mga nasa sindikato na ito ay pumampi at pumanig, no, kay Sara Duterte, matik, alam na. Alam na natin, di ba? So eto mga kababayan, yung eto po yung interview doon sa driver ni dating yung ex DPWH Yusek Cabral, no? Pakinggan po natin, mga kababayan, Ikwento mo naman ano nangyari. Umaga po dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami, nagpapalipas po ng parang lang po, tatanggal na stress.
Tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos chicken, tapos biyaya po ulit niya akong pabalik dito. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Kasi natatakot din po ako, baka mahulog ako. Ayan, eto medyo parang kung oobserbahan ka, hindi sa pagiging judgmental mga kababayan. Kung oobserbahan ko yung interview kay tatay doon sa driver, may takot eh. Nakikita niyo yung takot? Nakikita niyo yung takot sa mata niya? Nakikita niyo yung takot sa boses niya? Meron takot eh. No? Kasi alam niya sa sarili niya na merong nangyari talaga. Imposibleng wala mga kababayan. Imposibleng wala na magpapadrop off lang si Yusek doon. May posibilidad mga kababayan na merong kamiting si Yusek Cabral diyan. At nako, eto yung pahirapan dahil walang CCTV po diyan sa Cannon Road, 'di ba? Eto yung magiging pahirapan. Makikita lamang yan sa autopsy mga kababayan. Kung may fingerprint, 'di ba? DNA, kung merong mga foul play na naganap. Kaya kaabang-abang ito eh. Ito yung mga isa sa mga susi, no? Sa sinasabing Pandora's box. Okay? Na may tendency na gustong i-close na lang yung na yon, yung pahina na yon o yung Pandora's box na yon na merong hawak na susi, itong si Yusek Cabral, 'di ba, ng DPWH. Oh. Kasi hindi ko inuhusgahan si Manong. Ito ay aking sariling teorya. Na kung babase ako dito sa dito po sa na ito, sa interview na ito, parang may nginig siya, may takot may doubt habang nagbibigay siya. Kasi imposible naman na magpapadrop sa iyo yung amo mo nang alam mo na walang katransaksyon. 'Di ba? At bakit kalalayo kung walang katransaksyon? So alam niyo mga kababayan, kung sa depression o depression lang, bakit kung magpapakamatay ka rin lang, bakit dadayo ka pa sa Cannon Road? Hindi mindset lang. Kasi kung matatandaan natin mga kababayan, isa po si Yusek Cabral, no, the ex-DPWH secretary, na siwalat ng 51 billion insertion para kay Pulong Duterte. Okay, sa isang distrito. 'Di ba? Hindi po maganda audio nyo, napuputol. Napuputol po. Ayan, okay na po ba yung audio natin? Ayan. Paki-press 1 nga po kung okay na. Kung okay. Baka sa signal lang. Tuloy natin ha. Ulitin natin ha. Sir, hindi ka po namin rito. Ginajudge. Nakabatay lamang po kami sa aming mga naririnig. At kung po yung kung paano namin nakikita ang inyong expression. Okay, tuloy natin. Umikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik po ulit ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio ulit. Tingin ko sa hotel. Pwede tingin ba yan? Sa hotel, pinunta. Kasi hindi siya makatingin eh. 'Di ba? Hindi siya makatingin. Okay, kaya ako personally, dapat din ma-investigate itong driver. Personally, personal perspective ko dito sa issue na ito na tinatalakay ngayon, dapat lahat na nabanggit or naandun sa pinangyarihan na krimen, especially itong driver, ay dapat i-investigahan ito. Kasi unang-una, bakit kasi silip sa baba? Kung wala sa utak mo or wala sa kaisipan mo na magpapakamatay yung amo mo. 'Di ba? In the real talk, more or less, alam mo na merong katransaksyon na baka tinulak yung amo mo kaya ka sumilip doon. Tama, mali. 'Di ba? So, meaning to say, alam mo na may katransaksyon kasi sumilip ka sa ilalim sa baba. Kasi kung sinabi ng boss mo na magre-rest lamang siya, magpapahinga lamang siya, mumuni-muni lamang siya, hindi mo pag-iisipan na baka tumalon or nahulog or nagpakamatay. 'Di ba? Ang una mong iisipin agad,
baka, 'di ba, may pinuntahan or baka biglang may ka-meeting, umalis, 'di ba? Or biglang naisipan na umalis dahil dito nga sa mga issue, 'di ba? Na kinakaharap niya, 'di ba? Pero yung sisilipin mo, may idea ka na sa utak mo na ano po, na may tendency baka may tumulak dahil alam mo sa sarili mo may katatransaksyon yung amo mo, 'di ba? Kasi ako personally, kung ako hindi ba't titingin ako sa baba, 'di ba? Ba't titingin ako sa baba? Hindi ko naman naiisip na mapapakamatay yung boss ko, 'di ba? Gusto lang niya mag-rest doon sa ano. So napakatinding nito, investigasyon ang kailangan dito. Kami yung chinek-checkinan na tinanong ko yung receptionist, wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis. Para hanapin, wala naman po akong flashlight na pwedeng pa-flashlight. Kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio, kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil... ayan magre-relax daw. Alam po anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam po. Hindi ko naman alam na ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang kinukwento? Wala naman po siyang kinukwento sa akin na ano. Kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. O sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik na po. Yung sabi niya, saan tayo kakain? Sabi, ako nagbahala. Sabi, hindi po ma'am. Ikaw lang bahala kung saan tayo kakain. Yun lang po. Wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? Yung sa kanya naman, sabi, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang ganun kalungkot na wala naman po sa mukha niya na ganun ang mangyayari. Wala po kong alam. Yun lang po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Pumunta kayo dun sa hotel, tapos balik. Bakit? Balik dalawa lang po. Umaga, saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O Hindi po. Siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ang sumunod sa kanya para pag-drive siya papunta rito. Wala kang hinala na meron siyang... Wala naman po akong hinala na gagawin niya yun. Kung alam ko lang po, hindi na ako kami bababa rito. Doon na kami sa hotel. Magpipirmis. Nung unang balik mo, kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may ginawa? Sinilip ko, baka mamaya po nahulog. Kaya sinilip ko. Ayan, di ba? Kahit sino kasi mga kababayan, magtataka, bakit mo nga naman sinilip? Di ba? More or less, may idea ka na. May idea ka na. Pero pwede rin naman yung sinasabi niya, alibay niya na nahulog, di ba? Nahulog o baka nadulas, di ba? Pero kasi, alam mo sa sarili mo bilang driver ng ganitong klase ng personalidad, malaking personalidad, may tendency talaga na masira ang buhay mo dahil sa mga ganitong klase ng pangyayari. Siguro ayaw madamay yung driver. Pero ako hindi ako naniniwala 100% guys. Hindi ako naniniwala na walang alam itong driver, Yusek Cabral. May extra Yusek. Hindi ako naniniwala. Meron at meron yan na hindi lang naman mag-share dahil natatakot siya. For sure yan, for sure. For sure yan. Pero once na makikita ito sa eksena, sa investigasyon na gagawin ng DILG, no? Dito, panigurado, kagaya ng ibang driver, like yung whistleblower, ni Mocribilia, matatandaan nyo, di ba, nagsalita na rin. Yung dating, sama nila sa bahay, di ba, nagsalita na rin. So, may mga ganitong instances na kailangan natin abangan sa ganitong klase ng mga investigasyon, di ba? Wala naman po ako nakita, kaya umalis na ulit ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan natutong kasi umalis po ako. Iniwan ko po siya para kung magre-relax siya, balik ako na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko na lang gagawin niya po yun. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako para niya, sabi niya sa akin, tutulungan niya po abang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko po alam.
Yun lang po. Salamat. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even